Iniwan ako ng kalabaw ah. Ang bilis lumakad. Naakyat ako ng abono. Yan, pinahila ko dyan sa balsa. Pinaano sa kalabaw, pinahila, hinarga sa balsa. Mag-spray muna ako ng pangdamo pagkatapos. Mga 1 linggo, pwede nang mag-abono. Pagod na yung kalabaw. 1 sako lang yung karga namin. Layo-layo pa yung lalakarin. Hinihingal-hingal ako. Maano pa yung daan. Mahirap yung daan. Ako naman dito sa pagdaanan ng tao. Kasi pag doon sa pinagdaanan ng kalabaw, lalim oh. Tapos ito dito yung ano, mahirapan yung kalabaw kasi bato. Nilagyan lang ng konting lupa yung pagdaanan niya para hindi masaktan yung kalabaw. Yun oh. Yun. Bato oh. Ito yung pagdaanan. Tapos dyan malalim na naman oh. Parang tunnel. Lalim yung pagdaanan namin. Ang gilid-gilid oh. Diba? Ang nakakatakot dito pag dumaan, lalo na pag madilim, pag mayroong ahas dyan sa taas, diba? Hindi makikita dahil nakayuko pag naglakad. Kung mayroon dyan ahas sa taas, yun, diretso sa ulo. Mas mataas pa yung mga 7 feet yung taas oh. Yung ibang parte 10 feet. Hindi pare-parehas. Oh, ito grabe yung taas oh. Oh, dyan sa taas oh, mayroong nakaharang na punong kahoy. Yung nabuwal yan noon nung bagyo. Mayroon pa dito oh. Hindi na namin inalis noon kasi makakadaan naman yung tao. Pero pag nakasakay ka sa kalabaw, yun, tatama dito kasi medyo mababa itong ano na to, sanga na to. Ang bilis yung kalabaw ko. Iniwan ako ng kalabaw ah. Ang bilis lumakad. Yeah. Sana yun. Ayan. Kahit na malamig ang panahon dito sa amin pinapawisan pa rin ako na naglalakad. Sa sobrang layo ba naman ang daanan ay nanlalakarin. O ito na naman dito, maputik na naman.